Naniniwala ako dyan. Madin kung sabi sa kanya, she looked shocked dahil hindi ako mahilig sumagot. I choose to still love him and stay beside him, despite of what happened in the past, despite how we hurt each other, despite on what your real people say. Hindi ko po kayo gustong bastusin, pero asawa pa rin po ako ni Dylan. How dare you? Hindi porket pinakasalan ka ng alaga ko, ay mahal ka pa din niya. Madami ka pang hindi alam, Mia. Kaya ganun ka-close si Andrea at Dylan is because magkasama na sila since mag-aral si Dylan sa US. Now, it was my time to look shocked. So kaya pala kahit anong arte ni Andrea, hindi na alibadbaran sa kanya si Dylan. I don't care. Nautal kong sabi, kung may babaeng mas deserving sa inyo ni Andy, siya yon, because she was always there for Dylan. Nag-cross arm siya sa harapan ko, kaya hindi na nga ako magtataka. Kung may lihim silang relasyon, tama na. I almost shouted that pero pinigil ko ang sarili ko. May aayusin pa po ako and this conversation never happened. Maayos na kami ni Dylan at wala akong planong masira yon nang dahil lang sa mga sinasabi nyo. Pagkasabi ko nun, ay tinalikuran ko na siya at pumasok sa loob ng kwarto. Parang ang bigat ng loob ko. Para ako maiiyak na ewan. If only I can tell right away kay Andrea na asawa ko ni Dylan, ginawa ko na. Manager Grace warned me na hindi dapat malaman ng staff ni Dylan ang relasyon namin. Lalo na si Andrea. She could tell that to the press at wala akong balak sirain ang career ng asawa ko nang dahil sa selos. Mia, ang tahimik mo naman. Puna sa akin ni Judith. Ano pa ba? Eh di nag-inarte na naman, Andrea said, at nag-roll eyes. Dukutin ko kaya yung mata niyan. Kulang lang ako sa tulog. Sagot ko na lang. Narinig kong nag-beep ang cellphone ko, kaya kinuha ko yon. At binasa ang text message. It's from Ate Rafi. Mia, my loves. Punta ka sa address na isasend ko sa'yo. Sama mo si Dylan ha. Na-text ko na din siya. Birthday ko today. May party. I've been calling you guys pero mukhang busy kayo eh. So pumunta kayo mamaya ha. Napangiti ako sa message ni Ate Rafi. Mas sweet pang tawag sa akin ng ate niya. I just replied na itatry ko kung maagang matatapos ang mga gawain namin today. Laking pasasalamat ko nang sa wakas ay mag-alas 7 na ng gabi. At currently, nasa magazine lunch na kami kung saan cover si Dylan. Madaming press at madaming fans ang nandito para mapirmahan yung binili nilang magazine. Hindi pa nagsisimula ang lunching kaya nandito pa rin kami sa back room. Mia, Dylan called me kaya napatingin ako sa kanya. Ha? Okay ka lang? He asked me. Hindi ko pa alam pero hindi ako okay at tumango ako. Ang bigat kasi ng loob ko dahil sa mga sinabi sa akin ni manager. Kahit ayokong isipin, pumapasok talaga sa isip ko. At isa pa, buong araw hindi mawala sa tabi ni Dylan itong si Andrea. Gets ko naman na siya ang nag-aayos ng susuotin nito. Pero sobrang awa na. Napaka-sweet na niya. Masyado siyang madikit. At kahit ayoko masaktan o makaramdam ng selos, ay nararamdaman ko yon sa tuwing ngingiti si Dylan dito. Dylan, wait! Pagtawag ni Malandi ay si Andrea pala. Nakita ko yung parang kunwaring napatid siya kaya mabilis na sinalo siya ni Dylan. Bumagsak siya sa dibdib nito. Naistatwa yata ako dahil kahit gusto kong lumapit ay hindi ko maigalaw ang paa ko. Para ako na lang magtayo sa babaeng ito at bigyan siya ng mag-asawang sampal. Nakita ko naglapitan ng ilang mga staff pero mabilis na naalalayan pa tayo ni Dylan si Andrea. Okay ka lang ba, Andy? Tanong niya. Andy? He's calling her like that too? Huminga ako ng malalim para pigilan ang sarili ko. Pakiramdam ko ay sasabog ako. Huwag kang magselos, Mia. Pigilin mo ang sarili mong ipapatay ang babaeng haliparot na yan. Mama and Papa, need nyo ba ng katulong dyan? Pwede ko nang ipadala itong Andre na to dyan. Express delivery pa. Ouch! Medyo masakit lang pa ako.
Pero okay na ako. Nag-iinarting sagot nito. Bakit ka ba tumatakbo? May problema ba? Ani Dylan. I just wanna fix your tie. Magulo kasi. Sabi nito at lumapit para ayusin ang damit ng asawa ko. Kaya ang lapit-lapit nila. Ay, ang sweet naman ni Dylan and Andrea. Bagay kayo. Pangungutya ng ibang staff dito. Oo nga eh. Kung ako sa'yo, Dylan, liligawan ko na yan. Andrea, hindi pa ba kayo nitong si Dylan? Akala ko kayo na. Kasi napaka-sweet nyo lagi. Lagi? What the fuck? Inipat pa ni Andrea ang buhok niya sa tenga at nag-lip bite bago tumingin sa asawa ko. Ano po ba kayo? Huwag nyo naman po kaming madaliin ni Dylan. Darating din kami dyan. She even giggled, which added more sa mga reason para bigwasan ko siya. Umiling ako puro ko, kalokohan pang sinasabi ko sa isip ko, pero sa totoo lang, ay parang maiiyak ako habang lumilipas ang segundo na hindi man lang lumalabas yung mga salitang, "Guys, that is impossible." Pero na ako minamahal, or, Andrea, stop Mia is looking. Kahit ibulong niya lang yon kasi ang sakit na. Masakit na talaga. Ayokong magselos pero nakakaselos eh. Tumalikod na lang ako dahil baka ibuhol ko yung necktie ni Dylan kay Andy. Nagsimula ng magazine lunch at nasa gilid lang ako habang si Andrea ay palapit-lapit kay Dylan para punasan ang pawis or magabot ng water. Natrabaho ko talaga dahil ako ang PA at asawa. Pero pinapakialaman niya. Hindi na ako nakatiis kaya tumalikod na ako at nakasalubong ko si manager. Nakita mo yon? Sinasabi ko na kasi sa'yo, huwag kang maging overconfident. Sabi niya, alam mo ba manager, try mong mag-love life at bitter mo. Hindi ko alam pero kusang lumabas sa bibig ko yon. I hate you. The feeling is going to be mutual if you continue being like this. Mahal ko si Dylan. At kahit na ano ang gawin niyo ni Andy, kami ang magdedesisyon kung maghihiwalay kami. How boastful. Tingnan lang natin ang yabang mo. Ayoko na pong makipagtalo. I still respect you. Alis na po ako. Pupunta pa po ako sa party ni Ate Rafi. Alam na ni Dylan to, sabi ko, at nilagpasan na siya. Hindi ko na lang pinansin kahit pa tinatawag niya ako. Supposed to be ay sabay kaming pupunta ni Dylan. Dahil okay lang yon. Dahil ilan lang naman ang bisita ni Ate Rafi. At usually ay mga wala namang pake kung what is going with Dylan o sa showbiz. Pero dahil pakiramdam ko ay ticking time bomb, ako ay umalis na. Hindi naman kalayon ang venue ng party ni ate sa magazine launching, kaya mabilis ako nakarating doon. Mia, pagtawag sa akin ni ate, mukhang kanina pa din nagsimula ang party niya. Happy birthday ate. Bati ko at mabilis siyang niyakap. Akala ko hindi kayo pupunta. I heard may magazine lunch si Dylan. Nasaan siya? Ate asked. And then look around. Hindi niyo kailangan matakot. Na-brief ko naman na ang mga tao dito. Nandun pa po siya. Busy kay Andy. Ay, sa magazine lunch. Susunod na lang daw siya, sabi ko. Ganun ba? Halika, kumain ka na. Sabi niya sa akin. And led me inside the party. Babe, napalingon ako sa tumawag nun at nakita kong palapit si Xavier. Kaya napangiti ako. Para namang mawawala ako, sabi ni ate at nagpout pa. They really look good together. Lumapit si Xavier and ipinulupot ang braso kay ate. Sabi ko na talaga hindi siya bakla. Nagpapanggap lang siya. And ang laking tuwa ko dahil nagkaayos na sila. Mia, good thing you're here. Kanina pa may humahanap sa'yo. Xavier said. Ha? Sino? Tita Mia? Napangiti ako nang makita ko ang nakangiting Steven. Napapalapit sa akin. Paglapit niya ay nag-appear agad kami. Why are you late? Sorry, may pinuntahan lang ako with your Tito Dylan. Nasaan po siya? I want to see Tito Dylan. Excited nitong sabi. Kaya napakamot ako ng ulo.
Wala pa. Pero susunod yon. But it's almost bedtime for me. That's bad. I miss to bond with him. Ako, hindi mo na-miss? Tanong ko. Well, I'll think about it. Ganon. Ganon? Sabi ko, habang kinikiliti siya, kaya tawa siya ng tawa. Stop, Tita Mia. Okay, fine. I miss you. Happy? Satisfied? Sabi ko at pinisil ang pisngi niya. Ouch! Sabi niya at hinimas ang pisngi niyang kinurot ko. Okay, that's enough, Steven. Dapat matulog ka na, Xavier said. Pero Dad, no more bats, Steven. Kakain din si Tita Mia mo. Ate Rafi said. Sumimangot si Steven. Kaya lumapit ako and Patty said, huwag ka nang malungkot. Bibisitahin kita ng madalas. Babawi ako sa'yo. Sabi ko dito. Mabilis naman siyang ngumiti. Promise? Yep. I'll make a mistake and note of that one. Kumain ka ng madami, Tita Mia, so that Tito Dylan wouldn't chase you for another woman. Sabi nito. He's already doing it. Muntik ko nang masabi, Hi, Mia. Nagsiselos ka lang. Nagiging judgmental ka na naman. Sige na, matulog ka na. Sabi ko dito, he kissed me sa cheek bago kargahin ni Xavier. Mag-alas 10 na ng gabi at halos lahat ata ng pagkain sa party ni ate ay nakain ko na. Pool party ito, kaya super nag-enjoy ang mga tao. May 3 pool dito. Isa is yung main pool kung nasaan ang lahat. May yung parang jacuzzi at yung personal pool na nasa likod. Walang masyadong tao dito dahil nasa likod ito at halos hindi naabot ang music. Nakalublob ang pa ako sa pool habang hawak ko ang martini. Mia, nandyan na si Casper, sabi sa akin ni ate. Kaya nagmamadali akong tumayo. Mabilis akong pumunta sa main pool dahil doon malapit ang entrance. Lumabas ako at nakita kong nandoon na ang kotse ni Dylan. At least sumunod siya. Makakapag-usap kami. Pumasok ulit ako, pero hindi ko siya makita. Saan kaya nagsuot yon? Nang makita ko si ate ay lumapit ako. Ate? Si Dylan. Hindi ko siya makita eh. Tanong ko. Sumimangot si Ate Rafi. Hindi ko alam dyan sa kapatid ko. Pero bakit bitbit niya yung Andrea na yon? Sorry, Mia. Napalunok ako. Buong araw na nga nakadikit sa kanya yung babae, pati ba naman dito? Mabilis akong tumalikod at hinanap si Dylan. Mia, narinig kong tawag nila ate at Xavier sa akin. Hindi ko talaga sila mahanap. Paikot-ikot ako at halos isa-isahin ko ng mga bisita nila. Sa sobrang inis ko, ay bumalik na lang ako sa pool na kinauupuan ko. Hindi ko na inilubog ang paa ko at nanatili lang ako nakatayo doon. Ilang minuto na ako doon ng, Dylan, wait up! Napaharap agad ako nang marinig ko ang pangalan niya at kung sino ang tumawag doon. Si Andrea. Tanaw ko silang dalawa dito. Magkaharap silang dalawa. Hawak ni Andrea ang mga braso ni Dylan. At hindi nila ako napapansin. Andy, ano ba? Napatda ako nang biglang magdikit ang labi nilang dalawa. Kusa yatang nagbagsakan ang mga luha ko. Wait, okay na kami, di ba? Ano to? Naglolokohan ba kami? Joke lang bang lahat sa kanya? Hindi ko napansin ang pag-atras ko. Kaya laking gulat ko nang bumagsak ako sa tubig. And did I mention that I don't know how to swim? Masyadong malalim yung pool. Kaya kahit I tried to jump para makaahon at makahinga ko, ay hindi ako maabot. Kaya ba to nasa likod kasi malalim? Naubusan na ako ng hininga. May nakakita ba sa akin? May magliligtas ba? Wala siguro. Masyado silang busy sa isa't isa. When I tried to kill myself, I didn't die. Ito na bang katapusan ko? Ending ko na lang, masakit pa din. Nararamdaman ko ang pagkaubos ng hininga ko at nanghihina na din ako. Am I dying nang hindi nasasakal ang babaeng yon? Andrea's points of view. Ate, nasaan si Mia?
Nagulat ako nang hanapin ni Dylan sa well-known ate niya na si Rafaela, yung visit na PA na yon. Wait lang. Alam kong nasaan siya. Pero why are you with her? Tanong nito. I kinda felt awkward sa tanong niya. Parang may sound ng pagka-irritable. She said that her foot hurts. Along the way ang bahay niya dito. May driver ka ba na available dyan? Ipapahatid ko na lang siya. Ani Dylan. Hindi ko napigilan ang sumimangot. Kaya nga ako nagpanggap na natapilok at masakit ang paa para masolo siya sa kondo ko. And now, ipapahatid niya lang ako? Sure, meron. Teka, hahanapin ko lang muna si Mia. Rafaela said at iniwan na kami. Dito ka muna, Andy. Sunod lang ako kay ate. Sabi niya. Lumakad na siya kaya binilisan ko ang pagsunod sa kanya while faking na masakit ang paa ko. Dylan, wait up! Pagtawag ko sa kanya, huminto siya kaya hinarap ko siya at hinawakan sa braso. Andy, ano ba? Tanong niya. Medyo irritable na din siya for unknown reason. Matagal ko nang mahal si Dylan. Nasa college pa lang kami sa US. Gusto ko na siya. Pero hindi naman siya maamin kung gusto niya ako. Kaya ako nang nagpo-first move. Lumapit ako sa kanya at mabilis siyang hinalikan. I heard the splash of water pero hindi ko binitawan ang labi ni Dylan. Kaya hindi siya nakalingon. Nagulat ako nang marahas niya akong itulak. What was that, Andy? Sigaw niya sa akin. Dylan, ano pa ba? Kung ayaw mong maunang mag-confess sa akin, ako nang mauuna. Mahal kita, Dylan. Don't joke around. Seryoso niyang sabi sa akin. Totoo to, mahal kita. Mahal na mahal kita since college pa lang. Sinubukan ko siyang hawakan, pero mabilis siyang umiwas. Dylan, don't you feel the same way too? Panahon na, para maging masaya tayo together. No, I was shocked by what he answered. Ano? Mas mabuting magkaibigan na lang tayo. Hindi. Kahit kaibigan, hindi pwede. Paano hindi pwede? Napataas na ang boses ko at parang maiiyak ako. I need someone else. Anong someone else? Pwede namang ako yon. Hindi, Andy. That someone is the only person that completes me. Siya lang. Mia, OMG. Dahil lang si Mia. Napatingin ako nang sumigaw si Rafaela at mas nagulat ako nang mabilis na nawala sa tabi ko si Dylan. Nakita ko ang pagkaripas niya ng takbo. Hinubad niya ang coat niya at mabilis na tumalon sa pool. Ilang sandali pa'y umahon siya, bitbit ang nakapikit na si Mia. Mia, tawag ni Rafaela. Inaalalayan nilang maiahon ito. Hindi ko alam pero nawiwirduhan ako sa inaaktor ng ate ni Dylan. PA lang si Mia, pero bakit parang close na close sila? Mia, wake up! Tinapik-tapik ni Dylan si Mia. Nakaramdam ako ng sakit nang makita ko yung takot at sobrang pag-aalala sa mukha niya. I've never seen this side of Dylan. He's always cold. Ngumingiti siya sa akin pero ramdam kong hindi genuine yon. And ang makita kong reaksyon na ito is something new. Nagsimula na siyang ipump ang chest ni Mia at binibigyan niya ng mouth-to-mouth resuscitation na hindi nakapagpakali sa akin. Bakit ganon? Gusto kong palayaon si Dylan. Bakit nagdidikit ang labi nilang dalawa? Mia, wake up! Please, baby. Don't do this. Sabi ni Dylan. We're trying to save that witch. Did she just call her baby? Maya-maya pa ay nagsimulang umubo at magluwa ng tubig si Mia na sana hindi niya ginawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong masaya ako na dumilat siya dahil nung magising si Mia. Nakita ko yung sobrang relief sa mukha ni Dylan. Mabilis niyang inaangat ito at niyakap. Don't ever do that. I thought I really lost you. Sabi pa ni Dylan. Ibinalot niya yung coat niya kay Mia na hindi pa nagsasalita ngayon. Niyakap ulit ito ni Dylan. Nakita ko ring hinalikan niya ito sa ulo. All my life, I was dying to have that and now, ginagawa niya sa ibang babae yon? Hindi niya nagawa sa akin yon at hindi niya magagawa kahit kailan. I am not the woman that he said he needed in his life. Hindi ako, kundi si Mia.
Siya yung babaeng mahal niya talaga. Amelia's points of view. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. I am wearing above the knee. Dress na naka-flat shoes lang. Aalis ako at pupunta ako ngayon sa opisina ni Dylan. Naalala ko pa nung gabing muntikan na akong malunod at sa pagdilat ng mata ko, si Dylan agad ang sumalubong sa akin. Bakas na bakas ko ang sobrang pag-aalala sa itsura niya. At halos lumundag ang puso ko nang maramdaman kong yakap-yakap niya ako. I really thought I lost you, bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano na-control ni na Ate Rafi yung mga bisita na huwag ilabas ang anumang nangyari sa event na yon. Ine-explain niya din sa akin yung about kay Andrea. Naiintindihan ko naman si Andy kahit pa naiinis pa din ako dahil hinalikan niya si Dylan ko. Wala akong magagawa dahil nagmahal lang naman siya. Babae din ako at alam kong masakit para sa kanya dahil she's been loving Dylan for how long and then ito ako, sumingit sa picture. Pero teka lang, mas nauna nga pala ako. Ay, nababaliw na ako. Pati sa sarili ko nakikipagdebate ako. Lumabas na ako ng kwarto at sa pagbaba ko ay nagsilapitan yung mga guards dito sa bahay. Ma'am Amelia, saan po kayo pupunta? Tanong sa akin ni Victor, head ng security ni Dylan. Victor, I already told you, huwag mo akong tawaging Amelia. I feel so old. Mia na lang, please. Sabi ko habang nakangiti. Sige po. Saan po bang lakad niyo, Mia? Baka po mapagalitan kami ni Sir Dylan. Takot ka ba talaga kay Dylan? Curious kong tanong. Kasi alam ko naman kung gaano kasungit si Dylan at kung makasigaw ay wagas. Hindi naman po. Nire-respeto lang po talaga namin si Sir Dylan. Dahil kahit ganoon po yon, kung magalit, responsable po siya. Inaalala niya din po ang pamilya naming lagi. Napangiti naman ako. Ito talagang Dylan Casper na ito, sungit-sungitan lagi. Pero may soft side pa din siya. Lately din naman, ay ramdam na ramdam ko na ang pagbabago niya. At alam namin na mas aayos pa siya, lalo na't dumating ka po sa buhay niya. Naku, sana talaga, sabi ko. At ngumiti ako sa kanya. Anyway, pupunta tayong PB. Pupuntahan ko si Dylan. Nagluto ako ng tanghalian niya. Ganun po ba? Ipapahanda ko na po ang kotse. Sige, salamat. Sabi ko at tumalikod na siya. Pumasok muna ako sa kusina at isinilid sa lalagyan yung pananghalian ni Dylan. Just by doing this, feeling ko misis na talaga ako. Nung makapag-park sila ay nauna na akong bumaba. Huminto ako at humarap sa kanila. Dito na lang kayo, kaya ko na. Kay Dylan naman ako pupunta sabi ko. Nakita ko namang tumango-tango sila. Kaya napayapa ako at nagsimula ng maglakad papasok ng PB. Nakakailang kaya kapag laging may nakasunod sa'yo? Good morning po, sabi ko sa guard. I smelled at ilalabas ko na sana ang ID ko. Pero, Mia, sige na po, pumasok na kayo. Magalang nitong sabi. Sige, salamat po, sabi ko na lang. Kilala na talaga niya ako. Alam na kaya nilang asawa ako ng boss nila? Nakita ko nagtitinginan ang mga teller nung pumasok ako. Mabilis naman akong tumapat sa elevator at hinintay itong bumukas. Hindi kasi ako mapakali. Dahil habang nakatalikod ako, ay ramdam kong matatalim na tingin sa akin. Kaya pagbukas ng elevator, ay sumakay agad ako. Pagbukas ng elevator sa floor kung nasaan ang opisina niya, ay excited akong pumasok. Hi, Amais! Masigla akong bati. Tuwang-tuwa talaga ako sa AI na ito. How are you doing, Mia? Good. Let's talk later. I'm going to feed the dragon, sabi ko at natawa. Catch you later. Nung nakaraang pumunta ako dito, ay hinayaan ako ni Dylan na mag-save ng profile sa kanya. Para nare-recognize niya ang boses ko. At tatawagin niya ako sa pangalan ko. Yes, miss. How can I help you? Nagulat ako nung may magsalita. At mas nagulat ako na hindi si Cheska na sekretary ni Dylan ang nasa station. Sino ka? Hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong.
I'm Harriet, the newly appointed secretary for Mr. Dylan Pendleton. And you are? Before I answer your question, what happened to Cheska? She's pregnant. Masyadong maselan magbuntis ang ate ko. Kaya ako munang pansamantalang papalit sa pwesto niya. Tumango-tango na lang ako at tiningnan siya. Okay naman. Actually maganda siya. Morena, matangkad, balingkinitan, at may shoulder length na buhok. And may you answer my question? Sino ka? Do you have an appointment? Ano kasi? Ha? Bakit ba mukha siyang mataray? At kakainin ako pero mukha siyang professional. Look, miss, you might be thinking na mataray ako. But I am just doing my job. If you don't have an appointment, makakaalis ka na. My boss doesn't entertain strangers. Ayoko mapagalitan. Sorry, alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Sabi ko, hindi ko alam kung sasabihin ko bang wala akong appointment at asawa ako ng boss niya. Baka hindi siya maniwala at baka pagalitan ako ni Dylan. Pwedeng pakisabi kay Dylan na nandito ako. Si Mia ka mo. I smiled at her. She looked at me intently and then she sighed bago pinindot yung intercom sa harap ko. Sir, there is someone looking for you, sabi ni Harriet. Maya-maya ay nag-beep yung intercom. Who? Diyos ko, sa intercom ko palang maririnig yung boses ni Dylan. Pero kilig na kilig ako. She said her name is Mia. I already informed her that we don't entertain people who doesn't have an appointment. Sagot ni Harriet. Hindi nag-respond si Dylan. See? Mapapagalitan pa ako nito. Dahil sa iyo eh. Sabi niya sa akin. Nagulat kami ng pareho nang mag-beep ang intercom. Send my wife in. Mga ilang segundo ata kaming nagkatinginan ni Harriet. Did he just call me wife? Pwedeng magpagulong-gulong. Pero pinigilan ko ang sarili ko at ngumiti kay Harriet. I'm sorry, Mrs. Pendleton. Hindi ko po kasi alam na Mia po ang nickname niyo. I only know that Sir Dylan's wife goes with the name of Amelia. Pasensya na po. Tinap ko naman siya sa shoulder at ngumiti sa kanya. As you've said earlier, you are just doing your job. Okay lang yun. Sige ha, papasok na ako. Sabi ko at iniwan siya. Excited akong pumasok sa loob. Pero nagulat ako na makita na hindi lang pala si Dylan ang nandito. Hey there, Mia Bells. Pagbati sa akin ni Xavier. Don't call her like that. Pagsusungit ng asawa ko, kaya nginitian ko na lang siya. Mia, buti naman dumating ka. Tamang-tama. Bubugahan na kami ng api nito eh. Persus said kaya tumawa sila ni Xavier. Sorry. Hindi ko alam na may meeting pala kayo today. Pumunta lang ako para ihatid sana itong lunch mo. Sabi ko kay Dylan. Ang tagal niyang nakatitig sa akin. Kaya nagbaba ako ng tingin. Tamang-tama, gutom pa naman kami ni Xavier. Sabi ni Persus. Kahit nakayuko ako, ay naramdaman ko ang pagtayo at paglapit sa akin ni Persus. Pero hindi pa siya nakakalapit. Ay tinapik na ni Dylan ang balikat niya. Ouch dude! Pag-iinarte ni Persus. Kaya napangiti ako. Manahimik ka na lang kasi dyan. Back off on what Dylan's own. Alam mo namang possessive yan. Tumatawang sabi ni Xavier, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sige, asarin niyo lang si Dylan. At pag yan nainis at pinauwi ako, lalagutan ko talaga ng hininga itong si Savi. Nagulat ako nang hawakan ako ni Dylan sa kamay at hinataka ko papalapit sa table niya. He sat down. I'm hungry. What you got for me? Tanong niya kaya napangiti ako. Tongkatsu to. Wait, aayusin ko lang yung sausawan. Sabi ko. Pero nagulat ako nang hilahin ulit ako ni Dylan. Kaya napaupo ako sa kandungan niya. Nahigit ko yatang paghinga ko. Dahil my goodness, nakakandung lang naman ako sa asawa ko. You can prepare it here, sabi niya. Na-froze ata at natangtide ata ako. Kaya tumayo ako. Ramdam ko ang heartbeat niya sa likod ko. At maski ang paghinga niya, na nakakapagpatripli ng tibok ng puso ko. Tapos ang bango-bango niya pa. Temptasyon nga naman. Mia, umayos ka.
Baka maligo ng sus itong table ni Dylan. Dahil lang sa kinikilig ako. Sinimulan ko ng buksan yung lunchbox at napahinto ako nang maramdaman kong isinandal ni Dylan ang baba niya. Sa balikat ko kaya once more ay napahinto ako sa ginagawa ko. Is this what you call galawang breezy and corny term? Pang-aasar ni Persus. His Dylan indeed. Dagdag pa ni Xavier. My gosh, hindi ba nilaramdam na intense ang nararamdaman ko ngayon? Para akong malalagutan ng hininga. Tapos sila, tumatawa-tawa lang. Hindi ko na napigilan ang mapalingon kay Dylan. Tumama ang tungki ng ilong ko sa pisngi niya at konti nang mahalikan ko na siya. At konti na lang, kakanta na ako ng, "O tukso, layaan mo ako." Kahit pagod ako, ay wala lang lahat yon. Dahil nandito ka, sabi ni Dylan, mas lalong nagpakilig sa akin. Feeling ko, maiihi ako eh. Okay. Nautal kong sabi at kahit mahirap ay iniharap ko na ulit ang paningin ko sa pagkain. Konti na lang talaga. Mahahalikan ko na siya. Pwedeng patulak kahit konti. I didn't know being married is like this. Thank you, wife, sabi niya. Bulong lang yun pero halos mabingi ako kasi yun na nga lang ang lagi kong gustong marinig. I can't help but smile. My Casper is back. Amelia's points of view. Wah, ang ganda! Namamanghang sabi ni Alice. Same reaction I had nang una ka dun itong makita. This is Dylan's surprise to me. My very own walk-in closet. Para ka na ding artista. Kinikilig niya pang sabi, kaya napatawa ako. At lahat branded. Magkano kaya to? Pwede ko bang ibenta yung mga hindi mo naman gagamitin? Binatukan ko siya. Gusto mong kainin ka ng buhay ni Dylan? Alam mo naman yun. Sabi ko, yeah, sungit nun, sobra. Pero buti na lang mabait na siya sa'yo. So kailan niyo balak magka-baby? Takles ang tanong ng babaeng ito. Hindi na ako nagsalita at sinamaan na lang siya ng tingin. Nagpisay naman siya sa akin. Muli tiningnan ko ang kabuuan ng walk-in closet ko. Feeling ko kahit isang buong taon ay hindi ko pa mauulit yung susutin kong damit. Sa dami nito, mukha tuloy itong department store. Wala pa si Dylan dahil may inaasikaso pa ito sa PB ngayon. Kaya naman halos buong araw na akong ginagambala ni Alice. Pero ayos lang. Namiss ko din naman siya. Mia, grabe. Namiss ko yung luto mo. Iwan mo na kaya si Dylan. Uwi ka na ulit sa bahay mo. Sabi ni Alice. Kakatapos lang namin kumain ng hapunan. At nasa salas kami ngayon. At ang babae kong makahiga sa couch, akala mo ay sa kanya. Feel at home, kumbaga. No, hindi ko iwanan ang honey ko. Sabi ko, habang umiiling-iling pa. Wow, makahani? Alam ba yan ni Dylan, the monster, the yummy? Ay, the handsome na lang pala, sabi niya. You really know how to ruin the mood. Sabi ko, at inirapan siya. Malakas lang naman ang loob kong tawagin siyang honey kapag wala siya. Nahihiya pa din naman ako. Kahit pa gusto ko siya, kailangan as much as possible. Huwag niyang mahahalata yun. What? I'm just saying the truth. Ano ka ba, Mia? Sabihin mo na kasi sa kanya yung feeling mo. Huwag kang ang maarte. Pangiinis pa nito, bago kumuha ng dried mango at maarting kinain yon. Eh kung ipakaladkad kaya kita dyan kay Victor, pauwi. Pangiinis ko. Joke lang, ikaw naman friend. Sabi niya, Victor, pakihatid at pakasecure na makakauwi ng ligtas siyang babaeng lukaret na yan. Sabi ko, hoy, maganda lang ako. Pero hindi ako takas ng mental, no? Pagdepensa ni Alice. Tumawa na lang ako. Ingat ka, magpahinga ka na agad. Huwag ka na munang dumaan ng bar mo. Sabi ko, thank you. Uwi na ako. Take me home, Victor. Marting sabi nito, kaya napangis nilang ang head bodyguard namin. Sumakay na si Alice sa sasakyan. Ingat sa pagmamaneho.
Huwag mo na lang intindihan ng mga banat ng lukareta kong kaibigan. Sabi ko, yes, Ma'am Mia. Pero okay lang po ba na maiwan ko kayong mag-isa? Baka mapagalitan kasi kami ni boss. Nag-aalang ang sabi ni Victor. Nginitian ko lang siya. Huwag ka nang mag-alala. May mga naiwan na para magbantay sa akin. Ako nang bahala kay Dylan. Kilala din naman niya si Alice. Sabi ko. Tumango na lang siya at sumakay ng kotse. Pumasok na ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Ayusin ko nang ihahain para makakain ng maayos si Dylan. Pag-uwi niya, kinuha ko ang phone ko at nagsimulang magtipa ng mensahe para sa kanya, asking what time siya darating. Pero lumipas ang halos 15 minutes, ay wala siyang reply. Busy siguro. Katatapos ko lang ayusin ang pagkain at aakyat sana para makapagpalit ng damit nang marinig kong may nagpark ng kotse. Nandiyan na si Dylan. Hindi ko napigilang masambit. Papalapit na ako sa front door nang bumukas yun at iluwa si Mommy Rose, ang mami ni Dylan. I tried to compose myself dahil nagulat ako sa pagdating niya. Mami, good evening po. Bati ko sa kanya. Instead na magsalita siya ay tumingin sa likod niya kung saan nakatayo at naghihintay ang mga guards namin. Why are you following me? Outsider ba ako? Go! Leave us alone. Matarin na sabi nito sa mga tauhan ni Dylan. Instead of following her, tumingin lang sa akin ang mga ito. Bingi ba kayo? Bakas na talaga ang pagkainis sa boses ni Mami na nakapagpadagdag sa kaba ko. Iwan niyo muna kami. Ako nang bahala. Sabi ko sa mga ito. Yumuko naman sila at isa-isang lumabas. Bumaling ako kay Mami at ngumiti. Pasensya na po. Kumain na po ba kayo? Napadalaw po kayo. She is smirked. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo, no? Hindi ka talaga natitinag. At dumikit ka na parang lintas sa uni ko iho ko. I felt pain at pakiramdam ko ay may iyak ako dahil hindi naman ganito si Mami dati sa akin. Nalulungkot ako na dahil sa ginawa ko ay naging ganito siya. Inalang din siya at nasaktan siya nung makita ang paghihirap ni Casper. Nung iniwanan ko ito. Mami, alam ko po na hindi ko ma-justify yung pang-iiwan ko kay Casper. Pero bumalik ako. Sagot ko, bumalik ka? Sana hindi na. Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. Hindi mo na ako maloloko pa ulit. Hindi po. Bumalik ako kasi mahal ko po siya. Hindi ko gustong iwan siya. Kaya sana po, bigyan niyo ako ng chance. Mami, sorry. Alam ko nang pinagkatiwalaan niyo ako at nabali yon. Pero pakiusap po. Pakinggan niyo muna ako. Hindi ko nahahayaan pang masira ang buhay ng anak ko. Umalis ka na. Magkano ba ang kailangan mo? Pera lang naman ang habol mo sa kanya hindi ba? Mami, magkano ba ang pagkatao mo, Mia? Sigaw niya sa akin. Galit na galit siya at ramdam ko ang sobrang pagkapahiya at sakit sa mga binitiwan niyang salita. Kaya nagbagsakan na ang luha ko. Huwag kang umiyak. Hindi mo ako mapepeke. Magkano ba ang kailangan mo nang mawala ka na sa landas ng anak ko? Inilabas niya ang tseke at ballpen niya. Tama na po. Umuwi na po kayo. Yun na lang ang sinabi ko. Sinubukan kong huminahon. Kahit papakiramdam ko ay tinatapakan ng pagkatao ko. Tumalikod na ako pero nagulat ako nang hilahin niya ang buhok ko. Kaya napabalik ako. Marahas niya akong binitiwan kaya napaupo ako sa sahig. Malandi kang babae ka. Alam kong ipagpapalit mo lang ulit ang anak ko. So I'm gonna deal with you now. Ito ang pera oh. Lumayas ka na. Sigaw niya. Nakayuko ako at patuloy sa pag-iyak. Naramdaman ko ang pagtama ng tseke sa katawan ko. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin ng diretso sa kanya. Mami, asawa po ako ni Dylan. Hindi ko po siya basta-bastang bibitawan ng walang sapat na dahilan. Ramdam kong mahal niya pa din ako. Napahawak siya sa sentido niya. Akala mo talaga totoo ang lahat? Hindi ka na mahal ng anak ko. Matagal ka na niyang nakalimutan. Tumayo na ako. Hindi po ganun ang nararamdaman ko. Sabi ko, sinusubukan mo talaga ako ha?
Galit niyang sabi. Nagitla ako ng hatakin niya ng marahas ang braso ko at persahang inilabas sa bahay at walang sabi-sabing itulak sa sahig. Lalapit sana ang mga guards. Subukan niyong lumapit. At ako mismo ang sesasante sa inyong lahat, ora mismo. Galit na sabi ni Mami. Ayaw ko mang magbagsakan ang luha ko, pero naisip ko si Papa at Mama. Na minsan ay hindi ko naranasan na pagbuhatan nila ako ng kamay or mapahiya ng ganito. Umalis ka na, Mia, sigaw niya. Get out of Dylan's life, please. Huwag mo nang guluhin pa siya. I gathered my strength at tumayo. Tiningnan ko ang mga tauhan namin. They all look worried pero tumango lang ako. Ayoko nang mandamay pa ng tao. Subukan niyo lang makialam, sabi ni Mami. Hindi niyo na po sila kailangang idamay. Aalis na po ako, sabi ko. Pinunasan ko ang luha ko. Kahit papatuloy ito sa pag-agos at nagsimula nang maglakad palabas ng bahay mismo ni Dylan. Ilang minuto na siguro ako naglalakad pero yung mga luha ko, patuloy pa din sa pagdaloy. Alam ko namang nasaktan ko si Dylan, pero hindi ko ba pwedeng itama yon? Nasaktan din naman ako. Nasilaw ako nang may humintong sasakyan sa harapan ko at nakakasilaw talaga ang headlights nito. Ipinangsanggal ako sa mata ko ang kamay ko. Mukha siguro akong baliw ngayon na nagagala sa village. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na yabag na papalapit sa akin. Mia? Nagulat ako nang hatakin niya ako at mabilis na niyakap. Mas lalo akong naiyak dahil sa yakap niya. Dylan, tawag ko sa kanya at humagulgol ako. Sorry, I'm late. I'm here now, sabi niya. I felt his hand comb my hair. Kakaunting salita pero parang nagpagaan ng loob ko. Sobra. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan ako sa kamay. He guided me in his car. Tila wala pa ako sa sarili ko at nabalik lang yun nung huminto ang sasakyan niya sa bahay niya. Nakaramdam ako ng kaba dahil alam kong nandyan pa si Mami. Halika na, sabi niya sa akin, pero mabilis akong umiling. He held my hand tightly. Nandito na ako, huwag ka nang matakot. And then he smiled at me. Kaya kahit ayoko, ay napatango ako. Nauna siyang bumaba at umikot para pagbuksan ako. Pagbaba ko, ay laking pasalamat ko dahil hinawakan muli ni Dylan ang kamay ko. Kahit papaano ay naibsan ang kaba ko. Pagpasok pa lang namin, ay nandoon pa din si Mami sa tapat ng front door. Casper, what is this? Galit nitong sabi. Bakit mo pa inuwi ang babaeng yan dito? Wala ka ba talagang kahihiyan, Mia? Napakapit ako kay Dylan ng maigi. Ma'am, why did you do that? Bakit mo pinaalis si Mia? Naramdaman kong humihigpit ang kapit sa akin ni Dylan as if parang pinipigil niya ang sarili niya. Of course, I'm your mom. I'm just doing what's right. Dapat hindi mo na yan pinabalik sa buhay mo. Hindi mo kailangan si Mia. Alam mo naman ang naging dulot niyan sa'yo and for sure, kapag bumalik si... That's enough, Mom. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong makasama sa buhay. At hindi mo rin dapat pinapahiya si Mia ng ganito. I'm still married to her. Balibalik ta rin man natin ang mundo. Asawa ko pa din siya. Tumaas ng tono ni Dylan, kaya napatingin ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakakaramdam ng bahagyang tuwa. Dahil ipinagtatanggol niya ako. Pero nalulungkot pa din ako dahil alam kong ayaw talaga ni Dylan ang nakikipagtalo sa mami niya. Mabait siyang anak. Gumising ka nga, Dylan. Nauto ka na naman ng babaeng yan. It's my decision. Umuwi ka na, Mami. And don't ever do this to me again. Nire-respeto ko kayo. But this is my life. And I choose Mia to be in it. And I don't regret it. I bit my lip. Halo-halo ang emosyon ko. Huminga ng malalim si Mami. Don't tell me that I didn't warn you. Sabi nito, bago kami nilagpasan at mabilis na sumakay sa kotse niya. Ilang segundo pa ay umalis na yon. Nabigla ako nang hilahin ako ni Dylan. Ano bang meron sa magnanay na ito? Ba't ang hilig manghila?
Pumasok kami sa loob ng bahay at pagsarado ng front door, ay bumitaw ako. Napatingin sa akin si Dylan. I started sobbing dahil ang bigat ng pakiramdam ko. Dylan, sorry. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Alam ko how much you care for your parents. And yung ginawa mo kanina, alam kong mabigat sa loob mo yon. Pero napilitan ka ng dahil sa akin. Sorry talaga. Pero sa tingin ko ay baka tama ang mami mo. Hindi na dapat ako bumalik sa buhay mo. Dapat siguro, hindi na kita ginulo pa. What are you saying? Nakakunot na ito ngayon. Pinunasan ko ang mga luha na parang waterfalls kung magbagsakan. I don't deserve you. Tama siguro si Mami. Mia? Tawag niya sa akin at mabilis na lumapit sa akin. At mabilis na dumampi ang labi niya sa labi ko. I felt my heart skip a beat. Totoo ba ito? Hinahalikan niya ako? Napapikit ako. His soft lips is pressing into mine. And halos lahat ng parte ng katawan ko ay nagwawala na ngayon. I lost track kung gaano katagal kaming naghahalikan, just like how I lost my sanity because of the Dylan's kiss. When the kiss ended, malakas pang tibok ng puso ko nang maibulong siya. Let's say you don't really deserve me, but what I want you to focus is me. Wanting you in my life. I need you, Mia. Sabi niya, bago tumalikod at tumakyat sa taas. Feeling ko atakihin ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Totoo ba to? Amelia's points of view. Umiling akong tiningnan si Casper. Mia? Masuyo nitong tawag. Umiling ulit ako. At nagpout kaya natawa siya. Halatang halata ba naman nagpapaawa ako? Ayoko, sabi ko. Amelia, isa, sabi nito. Wow, why do you have to call me in my real name? Mas lalong ayoko na, sabi ko. I even crossed my arms. Nagulat ako nang sabuyan niya ako ng tubig. Dahil naman, sabi ko, at pinandilatan siya. Nasa swimming pool siya ngayon, dito sa bahay, at sobrang nag-e-enjoy siyang bisitin ako. Let's go. Come down here. Mag-swimming ka na, sabi niya. No, alam mo naman na hindi ako marunong lumangoy, di ba? Makakalimutin ka na ba? Sabi ko dito, at inirapan siya bago ko binuksan yung magasin na dinala ko. Of course, I know that, sabi niya. Simpleng tinapunan ko siya ng tingin. Nakataplis ito ngayon. Kaya pakiramdam ko'y sobrang init sa Pilipinas. Kahit gabi na. Oo, alam ko na naman na model siya. At magandang katawan niya. Pero hindi niya na kailangang i-show off ang fully defined abs. Back, chest, at shoulder niya. Naghinit ang pisngi ko dahil para akong isang batang babae na first time makakita nito at nagkakaroon ng hidden desire. Matangkad at maitsura lang naman siya. Nang high school kami. Hindi naman ganito kalakas yung appeal niya. Pero ngayon, my goodness. Mas malaki pata ang chance na ma-rape siya kaysa siya ang mang-rape. Umiling-iling ako. Grabe, Mia. Ang layo na nang narating ng utak mo. Anong iniisip mo? Nagulat ako nang magsalita ulit si Dylan. Kaya tiningnan ko na siya. You're even shaking your head. Are you debating yourself? Kung gwapo ba talaga ako or gwapo ako? Ha? Iisa lang yun eh. Sabi ko. I fake a laugh. Hindi ka lang ubod ng gwapo. Ubod ka din ng yabang. Tumawa siya at sinabuyan ulit ako ng tubig. By the way, I have a question. Sabi ko, lumapit ka muna dito para marinig kitang mabuti. At nang masagot ko yung tanong mo, sabi nito sa akin. Bumuntong hininga ako and then inilapag yung magazine sa mini bench dito bago ako nag-squat sa may pinaka-end ng pool para magka-level kami. Pakiramdam ko ay makukuryente na agad ako sa feeling pa lang na napakalapit sa akin ni Casper. Naisip ko na naman yung gabing bigla niya akong hinalikan pagkatapos akong sugurin ni Mami. Pagkatapos nun, ramdam ko ng pagbabago niya. Naging mas caring at sweet siya kahit minsan ay nagsusungit pa din.
Ramdam kong unti-unti ko na ulit napapalabas yung Casper. "What's your question, my dear wife?" Tanong niya. Halos nahigit ko ang paghinga ko nang lumapit siya at konting-konti na lang ay magdidikit ng labi namin. Ano kasi? Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag ganyan sa kalapit. At ano nga ulit ang tinawag niya sa akin? My goodness, wife na naman. Okay na ba talaga tayo? He looked at me for a couple of seconds, and believe me, the more second na hindi siya sumasagot, ay mas pinanlalamigan ako. "Mia," he called me. Nagulat ako nang hawakan niya ako and bigla na lang akong bumagsak sa pool. Nagkakampay ako dahil pakiramdam ko ay malulunod ako at napakalamig pa ng tubig. Pero mabilis na nawala ang kaba ko at napalitan iyon ng kakaibang pakiramdam nang maramdaman ko ang pagpulupot ng braso ni Dylan sa waist ko. Inahon niya ako at kahit gustong-gusto ko siyang paghahampasin, ay napatitig lang ako sa mukha niya. Napakalapit namin sa isa't isa at para bang sasabog ang puso ko sa sobrang bilis nito. Ipinagdadasal ko na sana ay huwag maramdaman ni Dylan ito. I look at him. 9 na taon na sa billboard, magazine o TV ko lang siya nakikita. Naalala ko pa nung unang nakita ko siya sa magazine, hindi na yata ako mapakali since then. Ibang-iba na ang itsura niya. May itsura naman si Dylan nung high school kami. Pero sobrang na-enhance simula nang mag-showbiz siya. "Ang gwapo ng asawa mo, no?" he asked, kaya natawa ako. "Buwisit ka. Akala ko malulunod na ulit ako." Sabi ko kaya sinimangutan ko siya. "I won't let that happen again. I will always be in your side." Sabi niya kaya mas lalong gusto kong mag-hyperventilate. Hindi ko na napigilan ang ngumiti. "You're back," sabi ko dito. He smiled back at me. At itong moment na ito ang pinakapaborito ko sa lahat. Parang kami lang ang tao sa mundo, na parang wala kaming pake sa lahat as long as we have each other. "I really wanna kiss you right now," sabi niya sa akin. What? Mas nagulat ako nung lumapit siya sa akin. At siniil ako ng halik. Dahil ang Casper is kissing me. Napapikit ako. Dahil tuluyan na akong nadala ng mahalik niya. His soft lips taste like cherry. I felt him pull me closer, making our kiss deeper. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa batok niya dahil parang makakabitaw na ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano magkadikit ang mga labi namin, pero nang magbitaw kami, ay pareho kaming naghahabol ng hininga. Yumuko lang ako dahil sobrang nag-iinit ang mukha ko. What just happened, Mia? Ano na? Wala na. Nabaliw ka na. Look at me. Nagulat pa ako nang magsalita si Dylan. I forced myself to look at him. Malamang pulang-pula na ang mukha ko. I bit my lip. Diyos ko, magpapalunod na lang ako kasi hiyang-hiya na ako. Are you seducing me right now? Diretso niyang tanong sa akin. Hindi no? Sabi ko, at umiling-iling pa. You're biting your lips. You're making me crazy, Mia. I told you, I'm not seducing you, Mr. Pendleton. Sabi ko at pinalakahan siya ng mata. You are Mrs. Pendleton and it's working. Sabi niya, bago ulit ako hinapit. Hindi ko na maramdaman ang lamig ng tubig at si Dylan na lang ang nagmamatter sa akin ngayon. I want you, Mia. He wants me? Bago pa ako makapagsalita, ay muli na naman niya akong hinalikan. Pero this time, mas possessive na halik. Aggressive kumbaga, at tuluyan na ako nadala nun. Amelia's points of view. I woke up dahil tumatama na ang sinag ng araw sa mukha ko mula sa bintana ng kwarto namin ni Dylan. Nakalimutan siguro naming isarado ang bintana kagabi. Mabilis akong naupo at napangiwi ako nang maramdaman ko yung sakit in between me. Mabilis kong kinagat ang comforter na siyang bumabalot sa katawan ko. Pinilit kong hinaan ang pagtili. Mabuti na lang at wala na sa tabi ko si Dylan. Kung hindi, ay isipin nun nabaliw ako.
We really did it. Naramdaman ko na naman ang biglang pag-init ng mukha ko. We did it. He claimed me more than once last night. Madaling araw na ata kami nakatulog. I felt like a sex addict dahil hanggang ngayon, nararamdaman ko pa din yung mga halik and even the small kisses that he planted on my body. How his lips met mine a dozen times, and even how my nails buried itself to his back. Umiling ako. Wala na. Nabaliw na talaga ako. If he thinks I'm making him crazy, well, he's driving all the sanity away from me. Mag-asawa na talaga kami. Totoo na talaga to. Nagulat ako nang biglang bumukas yung pinto at pumasok doon si Dylan. Agad akong nagtalukbong ng kumot dahil nahihiya talaga ako. At isa pa, I'm still freaking naked. Hindi naman sa hindi niya pa ito nakita. Pero basta, ang awkward. Wife? Tawag nito sa akin. Hindi ako nag-respond. Sana isipin niya na tulog pa ako. Bakit kasi nandito pa siya? Wala ba siyang shooting or trabaho sa PB? For sure late na. Pero nandito pa din siya. Don't tell me hinintay niya pa ako magising. Alam kong gising ka na, Mia. Lumabas ka na dyan. Sabi nito. Kaya I gathered all my guts at dahan-dahang ibinaba ang kumot na nakaharang sa mukha ko. But I held it tightly above my chest. Lumunok ako. Good morning. Sabi ko at ngumiti dito. Why are you covering yourself like that as if I didn't see it all last night? Sabi nito at nag-smirk sa akin. Dahil naman. Sabi ko at sumimangot dito. Namumula na naman siguro ang mukha ko. You look cute when you're blushing, sabi niya sa akin. Mag-almusal na tayo, Han. Napatingin ako sa huli niyang tawag. He just called me Han, right? Han? Our endearment before. Napangiti talaga ako. Ang sarap pala sa pakiramdam na alam kong mahal niya pa din ako all this time. Kakain ka ba ng breakfast or ikaw ang kakainin ko for breakfast? Sabi niya ay straightforward, kaya tinakpan ko ang bibig niya. He grinned at me. Kakain tayo ng breakfast. Sabi ko. Good girl. Pero pagod pa ako. Pinagod mo kaya ako? I said, then sinimangutan siya. He looked at me seriously. I know. Kaya nga kinansel ako ang appointment ko ngayong umaga. Dahil alam kong pagod ka. Sabi niya. He touched my hair. Nagluto ako ng agahan. At hindi yun galing sa delivery. I swear. Natawa naman ako dahil nagtaas pa siya ng kamay. Sige na. Talikod na at magbibihis ako. Sabi ko. Pero nakita ko na yan. Sabi niya kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Dahil ang Casper? Sabi ko sa kanya. At itinaas na niya ang dalawa niyang kamay at saka tumalikod. Dahil alam ko na may chance na humarap siya agad, ay dinampot ko na lang yung robe at mabilis yung ipinambalot ng katawan ko. Dan, sabi ko, humarap siya at ngumiti. Can't I just have you for breakfast? Sabi niya sa akin. Han, sigaw ko dito, pero tumawa lang siya. Tumayo na siya at nung nagtangka akong tumayo, ay naramdaman ko na naman yung hapdi in between my legs, kaya napahinto ako. Nagulat ako nang buhatin ako pa bridal style. Ang lapit ng leeg niya sa akin, kaya amoy na amoy ko kung gaano siya kabango. Walang pabango pero nakaka-addict ang manly effect niya. Pababa na kami nang biglang bumukas yung pintuan ng front door at si Victor yon. Sorry sir. Mabilis na sabi niya at yumuko. Agad naman akong inahiya aside sa buhat ako ni Dylan, nakabathrobe lang kaya ako. Out! You fool! Sigaw ni Dylan kaya mabilis na lumabas si Victor. He saw you. I should fire him. Sabi nito na box pa din ang pagkainis. Mabilis kong hinawakan ang mukha niya at pinatingin siya sa akin. Hey, huminahon ka, sabi ko. Madalas ko itong ginagawa, lalo na nung bata pa kami. Kapag kinakabahan siya sa mga sasalihan niyang competition, hindi naman sinasadya yun ni Victor. Ano ka ba? But still, legs lang naman nakita niya, sabi ko.
Still, it's part of your body, and everything about you is mine. 'Cause you are mine, Mia, and I don't share what's mine. Sigaw nito. Buhat pa din niya ako. Kaya kinakabahan ako na baka ibagsak niya ako. Pero hearing these words, parang nakalutang ang puso ko sa ere. Nakakatuwa at sobrang nakakapagpasaya sa akin. Han, still ay nagagalit ito, kaya mariin kong hinawakan ang mukha niya. At hinalikan ang mga labi niya. Mabilis lang yon. At saka ngumiti sa kanya. Calm down. I'm all yours, okay? Don't fire Victor. I will remind him na lang, sabi ko. No freaking way, Amelia, sabi niya. Sumimangot ako. Fine, he said in defeat. But I will remind him myself. Whatever you say, siloso, sabi ko at tumawa. Gutom na ako. Sabi ko kaya nagsimula na siyang maglakad. Inilapag niya ako ng dahan-dahan sa upuan sa dining room. And guess what? Dahilan, masama ko siyang tiningnan. Pero nagpatay mali siya lang ito at nagsimula na kainin yung nasa plato niya. Tumingin ako sa paligid at nang makita ko yung plastic bag ng McDo, ay hindi pala nagpa-deliver ha? Sabi ko at nginisian siya. Simple pancake lang, hindi mo pa maluto? Sabi ko. Yung breakfast kasi namin sa pancake ng McDo na kiniklaim niya ay niluto niya, pero isinalin niya lang sa plato at nag-iwan pa ng bakas dahil yung honey ay nasa lalagyan pa ng McDo at yung butter is uncore pa. Mr. Pendleton, sabi ko at nagsimula na kumain. He looked at me. That's why I need you in my life, Mrs. Pendleton. There are things that I can't do without you. Sabi niya bago ininom yung kape. Napangiti naman ako. Yung mga pagkakataon na ito ang nagpapatunay sa akin na kahit matagal na panahon na ang nagdaan na hindi ko siya nakasama at lahat ng sakit ay worth it. Dahil kasama ko na siya ngayon at hindi na kami maghihiwalay pa. Mahal na mahal kita, Dylan. Amelia's Points of View. Bakit ganoon yung ending ng Avengers Infinity War? Nakasimangot kong baling kay Dylan. Nakaupo kami sa couch ngayon. Nasa likod ko siya at nakayakap siya sa amin habang ang baba niya ay nakasandal sa balikat ko. Nanood kami ng Avengers via Fairview. Dahil hindi kami makakapagsini ni Dylan. Dahil nga sikat siya at ayoko maubos ang oras namin, kaka-picture at kaka-autograph niya. Ang ganda talaga ng Avengers. Una pa lang, bakbakan na eh. Pero nabitin talaga ako. Fan kasi ako nito. Bata pa lang ako ay binabasa ko na to sa comics or pinapanood sa cartoons. Ginulo niya lang ang buhok ko at nginitian ako. Ang gwapo talaga ng asawa ko. I think aside sa pag hindi nila tinapos pa yung palabas, magiging sobrang haba ng movie. It's because, remember, may Justice League Part 2, so kailangan nilang tapatan. Sabi niya. Namamangha kong sabihin. Ang talino mo talaga, Han. Sabi ko. It's just a marketing strategy. It's normal dahil business naman din ako. Sabi niya. Yumakap na lang ako sa kanya at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Nanananching ka? Sabi nito. Kaya natawa ako. Talaga? Talaga? Sabi ko. At mas pinagkikis pa siya. Stop it, hon. Huwag ka makulit. He said and then tiningnan ako. Kapag hindi ka tumigil, hindi ka na makakalabas ng kwarto. Natawa ako sa sinabi niya. Oh, you're threatening me now, Mr. Pendleton? Sabi ko, at nag-cross arms pa. I'm not. Maniwala ka sa akin, sabi niya. Nagulat ako nang mabilis niya akong i-corner sa side ng couch at agad akong hinalikan. Ang saya ko dahil 2 linggo na kaming maayos. As in, ganito siya ka-sweet at ganoon din ako. We're living normal as a couple. It feels great na alam kong nasa tabi ko si Dylan. Nagulat kami sa pagbukas ng pinto, kaya mabilis akong lumayo kay Dylan. Pero mabilis naman niya akong kinabig, kaya nakayakap na ulit siya sa waist ko. Fuck! Don't you know how to knock, Victor? Inis na sabi ni Dylan
at bumaling kami sa taong nakatayo sa front door. Victor is standing there, but he is not alone. May katabi siya, at nanlaki ang mga mata ko nang makita yon. Agad kong inalis ang nakakapit na kamay ni Dylan sa akin at tumayo. Halos madapa ako, makalapit lang ako sa kanya. Mabilis ko siyang niyakap. Keisha, masaya kong sabi at mahigpit na niyakap ang best friend ko. Mabuti naman at nagkita na tayo ulit. Dagdag ko, bumitaw na ako sa kanya at tiningnan siya. Ang ganda-ganda ni Keisha, sobrang na-enhance ang physical feature niya. Since nag-mature na ito, ngumiti siya sa akin. Oh, how I miss her. Mia, nakabalik ka na din pala. I didn't know that you are here. Sabi nito sa akin. Mahabang explanation eh. Pero okay naman na. Pasensya na. Hindi ko kasi alam kung paano ka kukontakin eh. To inform you na okay na kami ni Dylan. Sagot ko, nakita kong tumayo na si Dylan at lumapit siya sa amin. I smiled at him. How was your study? Natapos mo na ba yung bagong course mo sa Paris? Tanong ni Dylan. Yeah. Tapos na ako. Kinailangan ko din kasing umuwi. Sagot niya. Kumain ka na ba? Maghahanda ako for lunch. Sabi ko. Hindi. Okay lang, Mia. Don't bother yourself. Keisha said. Ang aga mo naman ngayon dito sa bahay ni Dylan? Tanong niya sa akin. Kaya natawa ako sa tanong niya. I look at Dylan but nag-smirk lang ito. Maaga talaga ako dito kasi dito ako nakatira. Sabi ko, nagpakasal na kami. Pero hindi ko alam kung anong meron at namutla siya ng todo. Okay ka lang ba? Word kong tanong. Dylan, paupuin muna natin si Keisha. Baling ko sa asawa ko. Mabilis na umiling si Keisha. No, okay lang ako. Jet lag lang siguro. Bumaling ng tingin si Keisha kay Dylan. And the moment their eyes met, hindi ko alam pero I felt uncomfortable. I shook my head. Kung ano-anong nasa isip ko. Pati ba naman kaibigan ko ay pinagsisilosan ko? Isa pa, I have trust with Dylan. 9 na taon ang hinintay namin para magkasamang muli. Tumikhim ako dahil parang naging awkward ang oras sa pagitan naming tatlo. Okay lang kayo? Tanong ko. Tumingin sa akin si Dylan at ngumiti. I can't help but smile back. Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ako ng lalaking nasa harapan ko. Nothing, Han. Sagot ni Dylan. Sorry, Mia. I just didn't know na you guys are married na pala. Since tapos na tayong manood, aalis na muna ako. May check lang ako sa PB. At may pagbibilin lang ako kay Harriet. Okay, tama. Umalis ka muna nang makapagkwentuhan naman kami ni Keisha. Istorbo ka eh. Sabi ko, kaya natawa kaming tatlo. At saka huwag mo namang pahirapan ng todo si Harriet. Ang bait-bait kaya nun. As you wish, wife, Dylan said. Sige Keisha, I have to go. Pagkasabi nito, ay tumalikod na ito para umakyat sa itaas. Tara, upo muna tayo. Pag-anyaya ko kay Keisha. Tumango siya kaya nauna na akong maupo sa couch. Kumusta ka na? Ang ganda-ganda mo na. May boyfriend ka na ba? Tanong ko dito. Umiling siya. Wala pa. Pero konting panahon na lang. Malay natin. Magkaroon na. I just have to wait. Sagot niya. Hinawakan ko yung mga kamay niya. Tama. Hintayin mo lang, Keisha. Tingnan mo kami ni Dylan. We've been apart for 9 years. Pero nakita at nagkasama kami ulit. Hindi ko talaga expected na magiging maayos ulit kami. Sabi ko, bilib ako sa'yo. Napakalaki ng tiwala mo kay Dylan. Ngumiti lang ako sa kanya. Napatingin kami sa hagdan dahil pababa na si Dylan at nakasuot na ito. Lumapit ito sa akin at mabilis akong hinalikan sa pisngi. I'll be back before dinner. Sabi nito, kaya tumango ako. Ingat ka. Text mo lang ako kung may problema. Sabi ko. Ay, Dylan, oo nga pala. Isasama ko si Mia mamaya para magmerienda. Sabi ni Keisha. Tumingin lang sa akin si Dylan at tumango ako. Gusto ko din kayang lumabas.
He sighed, "Fine, just call me if kailangan mong magpasundo," Dylan said, kaya halos mamula ako sa kilig. Simple actions and words pero malakas ang epekto sa akin. "Gotta go, Han. See ya," sabi nito bago nagmamadaling umalis. Nakangiti pa din akong bumaling kay Keisha, pero laking gulat ko nang makitang nakasunod pa din ng tingin si Keisha sa papalabas ng bahay na si Dylan. Ayoko mag-isip. "Mia, huwag kang ganyan, please," I kept reminding to myself. "So, saan tayo pupunta mamaya?" Panimula ko kaya napatingin sa akin si Keisha. "Oh, sorry. Diyan lang. Malapit lang. For sure magugustuhan mo ang pagkain doon," sabi niya. I hope so. I hope din na mali ang iniisip ko sa mga tingin mo kay Dylan. I must be going crazy. Amelia's points of view. "Mia, hurry up!" Narinig kong sabi ni Keisha mula sa labas ng kwarto. Nagulat din ako nang bumukas ang pintuan ng kwarto namin ni Dylan. "Oops, sorry. Akala ko kasi napano ka," sabi ni Keisha, kaya nginitian ko siya. "Sorry. Mabagal talaga ako mag-ayos. Sandali lang ha. Kung naiinip ka, dito ka na muna sa loob. Since wala naman si Dylan, and hindi niya malalaman na may pinapasok ako sa kwarto namin," sabi ko. I look at Keisha. Napakaganda na nito at imposible na kay Dylan siya magkagusto. She literally can have anyone she likes. At isa pa, kung gusto niya talaga si Dylan, sana noong high school pa lang ay sinabi niya sa akin. Hindi ko siya dapat pinagdududahan. She's still my best friend anyway. "Kwarto nyo?" Keisha look at me. "You're also staying here?" "Oo naman. Mag-asawa kami, di ba?" "Oo nga pala. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganyan." I held her hand and sat down beside her. "Namiss talaga kita, Keisha. Wala ka ba talagang naging boyfriend sa US or Paris?" tanong ko. Pagkatapos kasing mag-abroad ni Dylan, ay nawala na din si Keisha. Nalaman ko na ipinadala na din siya sa US ng mga magulang niya para doon mag-college. Mia naman, hindi ako nagmamadali. Hinihintay ko lang yung lalaking mahal ko. At malapit nang maayos ang lahat. Magkaka-love life din ako. And I can't wait for you to see it. Sabi niya, "Buti naman. Magiging sobrang saya ko para sa'yo kung ganon." I hug her tightly. I really miss her and dahil para siyang si Ali sa akin. "Ano yung pinto na yan?" Baling niya sa pintuan na nakakonekta sa kwarto namin ni Dylan. Bali 3 pinto yon. Yung restroom, yung wardrobe ni Dylan, at ang newly built closet ko. Itinuturo niya ang closet ko. "Ah, yan ba? Closet ko yan. Ipinagawa ni Dylan," sabi ko. Tumayo ako at binuksan ang door. "Come." "No, ayoko. I mean, huwag na muna. May pupuntahan pa tayo, right?" "Ay, oo nga pala. Sige, tara na." I closed the door at lumabas na kami. Sumakay ako sa kotse ni Keisha and instructed Victor na okay lang, na hindi ko na kailangan ng kasama. Since I'm with Keisha, tahimik lang kami buong biyahe ni Keisha. Bigla kasi siyang tumahimik. "Saan ba tayo kakain, Keisha?" tanong ko. She just smiled at me and then ilang minuto lang ay nagpark na siya sa tapat ng isang mamahaling restaurant. "Halika na, Mia. For sure mag-e-enjoy ka." Baling ni Keisha sa akin bago bumaba. Kaya sumunod na ako sa kanya. Pagpasok namin sa loob, ay may sumalubong agad sa amin na waitress. "How can I help you, ma'am?" tanong nito. "Lead the way to Mrs. Rose Pendleton," sabi ni Keisha na ikinagulat ko. Teka, bakit nandito si Mami? Gusto ko sanang magtanong kaso naglakad na sila. Kaya wala na akong nagawa, kundi sumunod na lang. Huminto kami ng maris namin ang isang pinto at kumatok ang babae doon. I grabbed the opportunity para magtanong kay Keisha. "Ano to, Keisha? Bakit nandito si Mami?" Confused kong tanong sa kanya. She just looked at me innocently and tapped my back. "Ayaw mo bang makasama ang mother-in-law mo?"
Why don't you grab the chance para makita niya na dapat ka talaga para kay Dylan? Magsasalita pa sana ako, kaso bumukas na yung pinto at pumasok na kami doon. At mas nakakagulat dahil hindi lang si Mami ang nandoon, kundi maraming babae na mukhang kaibigan nito. Dahil mukhang magkakasing age lang sila. Hello, Tita Rose? Masiglang bati ni Keisha at nagulat ako nang mabilis na tumayo si Mami at niyakap siya. Keisha, iha, I'm glad. Nakauwi ka na. I miss you, sabi ni Tita habang binebeso siya. I needed to come back here right away. Pagkatanggap ko ng message from you, sabi agad ni Keisha. Teka, nako-confuse na ako. Si Mami ang nagpa-uwi kay Keisha? Why? Amiga, sino naman itong magandang babaeng ito? Siya ba ang girlfriend ni Dylan? Baling sa akin nung isa sa mga kaibigan ni Mami. For sure siya yun, sabi naman ng isa. Sinamaan ako ng tingin ni Mami. No, mga amiga, meet Keisha. Siya ang girlfriend at soon-to-be wife ng unique iho ko. Pagmamalaki ni Mami at niyakap pa niya ito. Parang pinanghinaan ako sa mga naririnig ko. Ano bang meron kay Dylan at Keisha? Ah, ganun ba? Pasensya na iha, sabi nung kaibigan ni Mami. Okay lang po yon, sagot naman ni Keisha, kaya napatingin ako dito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. This is inappropriate. Tumigil na kayong dalawa. Sigaw ko kaya lahat sila ay gulat na tumingin sa akin. Paano mong nagawa ito, Mami? Ayoko maging bastos. Pero sobra na po kayo. Mia, she called me as if stopping me. Tama na po. Pinagsisihan ko na yung ginawa ko. At sana irespeto nyo din na ako ng asawa ni Dylan. And you? Baling ko kay Keisha na naka-cross arms ngayon. Kaibigan pa naman kita, yet you're stabbing my back. Parang hindi ka babae. Nakakasukang makita ka, Keisha. How dare you? Sasampalin sana niya ako, kaso mabilis ko yung hinawakan. Huwag mong subukan, mataray kong sabi sa kanya at mabalibag na ibinagsak ang kamay niya. Nagulat ako nang mabilis akong itinulak ni Keisha, kaya nabasag ang isa sa mga tipat dito. Nasaktan ako, kaya hindi ako nakapagtimpi at hinatak ko siya palabas. Why, Keisha? Why are you doing this? Galit kong tanong. Mara siyang bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Don't ask me why, Mia. Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Akin si Dylan. Naiintindihan mo? Sa'yo? Ipapaalala ko lang sa'yo na noon pa man, ako nang mahal niya. Sigaw ko dito. Pero ako ang nakaunang makilala niya. If you didn't show up, edi sana noon pa lang, ay naging kami na. Noon pa lang high school tayo, Mia. Habang kasama ka niya para akong baliw. Dahil sa sakit kaya nung iniwan mo siya. I took the opportunity and now, babalik ka lang para sirain ang lahat? Hindi ako papayag. Hindi mo makukuha sa akin si Dylan dahil ako pa din ang mahal niya. Nagsukatan kami ng tingin bago ako tumalikod. Mia, marami ka pang hindi alam. Baka hindi mo alam na ikaw din pala ang maloloko sa huli. Dapat hindi ka na nagtiwala pa at bumalik dahil pagsisisihan mo lahat yon. Pahabol pang salita ni Keisha. Naglalakad ako, pauwi na sana sa bahay. Nang maramdaman kong mahapdi ang kamay ko, I see a wound there na dumudugo. Hinayaan ko lang ito. Naglalaro sa isipan ko ang mga sinabi ni Keisha. Kaya mabilis kong pinara ang parating na taxi at nagpahatid sa Pendleton Bank. Pagdating ko doon ay mabilis akong umakyat sa opisina ni Dylan. Dire-diretso akong papasok at hindi ko man lang nagantihan ang pagbati ni Harriet. Nasa harap ng laptop si Dylan at halatang nagulat siya sa pagdating ko. Mabilis siyang tumayo. Han, what brought you here? Ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong maupo sa swivel chair niya. I look at him intently. He knelt para magkising level kami. Han, answer me. Anong nangyari? He held my hand at nakita niya siguro yung sugat ko doon. Fuck! What happened to this? Maagap niyang binalutan yung kamay ko ng panyo pero hinila ko yon. He gave me a confused look
Ngayon pa lang, Dylan. Sabihin mo na. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Anong meron sa inyo ni Keisha? Sigaw ko sa kanya. My tears started flowing. Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang, binitbit ako ni Keisha sa mami mo, kung saan proud na proud niyang ipinakilala ito. Pinunasan ko ang luha ko, pero napapalitan agad dito ng panibago. I held Dylan's hand. Tell me, Han, sabihin mo sa akin ako talaga ang pinili mo. Ilang segundo niya akong tiningnan bago siya huminga ng malalim. Umangat siya ng konti at niyakap ako ng mahigpit. I also hugged him tight na para bang mawawala siya. Mahal na mahal ko si Dylan. At ayoko mawala siya sa akin. Han? Pagtawag niya sa akin, hinawakan niya mukha ko at pinatingin sa mata niya. I will always choose you. Huwag mo nang isipin yung mga bagay na ito. Hindi kita iiwan. Sabi niya, bago ako hinalikan sa mga labi. Bawal nga po, ma'am. We were interrupted dahil sa malakas na boses ni Harriet. Nagulat ako nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Dylan at tinuluan noon si Keisha. Dylan? Tawag niya sa asawa ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Naramdaman ko ang paghawak sa akin ni Dylan ng mahigpit. Inalalayan niya akong tumayo. Umuwi ka na, Keisha. May is not feeling well. I had to take my wife home. Sabi niya. Nagsukatan pa kami ng tingin ni Keisha bago kami nakalampas ni Dylan. Ingat na ingat si Dylan at siya pa mismo ang nag-seatbelt sa akin na makasakay kami sa kotse. Habang nagmamaneho siya ay hawak niya kamay ko. At sa mga panahong ganito ay kontento ako dahil alam kong nandyan lang siya sa tabi ko. At totoo ang lahat ng ito. Amelia's points of view. Dylan, wag! Sigaw ko at mabilis akong napabangon. Naramdaman kong basa ang pisngi ko, isang patunay na umiyak ako. Napatingin ako nang biglang magbukas ang lampshade sa gilid ni Dylan. Nakahinga ako ng maluwag na makita ko ang naalimpungatan kong asawa. Mia, why are you calling me? He said as he sat down. Shit, are you crying, Han? Sabi niya as he wipes the tears. Ramdam kong nagulat siya na bigla ko siyang niyakap. Napayapa ako nang yakapin din niya ako pabalik. Nanaginip ako. You're leaving me. Ilang araw ko nang napapanaginipan yan. Since bumalik si Keisha. Sabi ko. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Inipit niya sa tenga ang mga takas na hibla ng buhok ko. Han, sabi ko huwag mo nang isipin yon. Na-stress ka na tuloy. He smiled at me. Pasensya na. Hindi ko talaga maiwasan pero okay na ako. Alam ko namang nandyan ka. Sagot ko. Tumango siya. Matulog na ulit tayo. He said bago ako ginayap, pahiga ulit. He placed my head on his chest at doon ako nakatulog ng mahimbing. Nagtitimpla ako ng kape ngayon dahil panay ang pananakit ng ulo ko. 3 araw nang makalipas nung magising ako mula sa masamang panaginip na yon. So far, ay hindi naman ako na naginip. So, nasaan si Papa Dylan ngayon? Marting tanong sa akin ni Alice. Thanks, dugtong niya nang iabot ko yung juice na nirequest niya. Nasa Japan siya 2 days ago. May shoot ng menswear doon. Hanggang sa susunod na araw pa ata siya doon? Sabi ko. Alam mo, Mia, iharap mo sa akin yung Keisha na yan at akong jajombag para sa'yo. Isusure ko na tsatsaka ang fest niya. O kumatos agad siya, sabi ni Alice. Bakas mo ang pag-iirita sa mukha niya. Thank you pero huwag na. Tsaka na ang face nun. Useless lang at mapapagod ka. Sabi ko, kaya nagtawanan at nag-appear pa kami. Winner ka doon, Mia. Anyway, may iba tayo. Wala pa ba kayong nabubuo ni Dylan? Para sure na hindi na makaka-epal yung si Keisha at yung biyanan mo. Alice said. Wala. Katatapos ko lang last week. Hindi ko din naman minamadali yung ganyang bagay. Sabi ko sa kanya. Pero just so you know, kahinaan ng lolo at lola ang apo. Feeling ko pag nabuntis ka, ay babait ang mami ni Dylan sa'yo. Sabi nito sa akin. Nagkibit balikat na lang ako. Dahil boring sa bahay at wala si Dylan, ay nagpasya na lang kami ni Alice na mag-mall nung hapon na yon.
Ginamit naman ni Enzo sa mga kotse ni Dylan na ipinahiram niya sa akin. Marunong naman ako mag-drive. Sadyang wala lang akong pambiling kotse. Malapit lang yung napuntahan naming mall sa PB. Kaya nung matapos kaming manood ng sine, ay kumain kami sa isang restaurant dito. Halos papagabi na nang mag-aya si Alice. "Mia, tara na?" Sabi ni Alice, "Magbabantay pa ako ng bar mamaya." Tiningnan ko si Alice at ginitian. Kahit nawala si Keisha sa akin, ay pinalitan naman siya ng isang napakabuting kaibigan. "Thank you, Alice," sabi ko. "Thank you sa mga pagtsatsaga mo sa akin." Natawa naman siya at tinapik ako sa braso. "Hoy, huwag mo nga akong ngitian at magsalita ng ganyan. Parang namamaalam ka eh. Pero seryoso, madami na akong sakit ang ulo na natamo sa'yo, Amelia. Pero parang kapatid na kita. Kaya lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo," sabi niya at niyakap pa ako. "Salamat. Sige na, mauna ka na. Idadaan ko lang kay Harriet itong tinake out ko," sabi ko. "Fine. Mag-iingat ka ha," sabi niya. Tumango lang ako at tiningnan siya bago sumakay ng sasakyan niya. Pagkaalis ni Alice, ay sumakay na din ako sa kotse at nagmaneho na papuntang PB. Naisipan kong puntahan si Harriet, yung sekretary ni Dylan, dahil for sure, tambak ang trabaho nun. Lalo na't nasa out of town ang boss niya. Gusto ko din kasing mas makilala pa si Harriet. At bukod pa doon, magpapalipas na lang ako ng oras habang kalaro si Amais. Pagka-park ko ng kotse, ay tuloy-tuloy lang ako hanggang makasakay sa elevator. At habang nakasakay ako dito, ay kita ko ang sarili ko sa salamin. Maayos pa din ang pangangatawan ko, kahit pa ilang buwan na din ang nakalipas. Simula nung mag-quit ako sa gymnastic, ako na ang nag-decide noon. Dahil pinagpaplanuhan ko na nga ang magka-baby. Since nasa tamang edad na kami ni Dylan, naudlot ang pag-iisip ko nang bumukas ang elevator. Mabilis akong lumapit kay Harriet nang makita kong subsub ito sa trabaho. "Hi, I brought you dinner." Nakangiti kong bungad sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa akin and I smiled back immediately. "Ma'am Mia, salamat po. Nag-abala pa kayo," sabi niya at inabot yung dala-dala ko. "Wala yon. Alam ko naman na pagod ka dahil tambak ang trabaho mo since wala si Sir Dylan mo," sabi ko. "Ha? Hindi po. Nandito si Sir. Actually nandiyan siya sa office niya," sagot niya sa akin. Kaya nawala bigla ang ngiti sa labi ko. Pakiramdam ko ay pinanlamigan ako. Ang alam ko ay nasa Japan siya. Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahan kong tanong. "Ma'am, okay lang ba kayo ni Sir? Madalas kasing nandito yung babaeng Keisha, ang pangalan. Halos sabay silang dumadating at umaalis ni Sir." Dagdag pa niya na mas nagpabigat sa nararamdaman ko. I felt a lump on my throat. Nandito siya? Turo ko sa pintuan sa opisina ni Dylan. Tumango siya kaya nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahang lumapit doon. I gently pushed the door open at mukhang hindi nila napansin yon. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang paggawa ng ingay, pero nagbagsakan na ang luha ko. Keisha is sitting in the lap of my dear husband habang busy ito sa laptop niya. "Hindi na ako makakapaghintay pa, Dylan. You have to kick me out of your house right away," ani Keisha. Tumigil si Dylan sa pagtatype at bumaling dito. "Is that really what you want?" tanong nito, kaya parang mas lalong dinudurog ang pagkatao ko. "Of course. Tama ng pakikipaglaro sa kanya. You know how much I want you, right?" Malambing na sabi ni Keisha bago pa niyakap ang asawa ko. Tumango-tango naman si Dylan, kaya hindi ko na napigil ang sarili ko at pumasok na doon. Mabilis ang mahakbang ko papalapit sa kanila at hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya marahas kong hinatak palayo si Keisha kay Dylan at itinulak palayo. Lumapit ako kay Dylan at sinampal siya ng malakas. "Walang hiya kayo?" Sigaw ko sa kanila at parehas ko silang tiningnan ng masama. Patuloy ang pag-iyak ko. Dahil lang sa masama ng loob ko, pinaghahampas ko si Dylan sa dibdib niya at tumigil lang yun nang hawakan niya ang mga kamay ko. At nung tumingala ako,
ay nagkatitigan kami. Dylan, why? Akala ko ba nasa Japan ka? I was patiently waiting for you kasi alam ko na maayos tayo. Pero bakit ganito? Ano to? Nangihina kong sabi sa kanya. Bulag ka ba, Mia? Hindi pa ba klaro sa'yo? Ako ang pinili ni Dylan. Pagsingit ni Keisha, kaya lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng magkasunod na sampal. That is for pretending as my friend. Sinampal ko ulit siya para naman niya sa effort mo. Naguluhin ang pagsasama namin ng asawa ko. Sasampalin ko dapat ulit siya, pero nagulat ako nang pigilan ni Dylan ang kamay ko. Tama na, Mia. Seryoso niyang sabi. Parang kinilabutan ako dahil sa lamig ng titig niya sa akin. Dylan, tawag ko dito. Nagbagsakan na naman ang luha ko. Totoo ba lahat? Hindi mo ba talaga ako mahal? All this time ba? Ginagawa mo lang ang lahat ng ito para mapaghigantihan ako? Hindi siya sumagot at nagtitigan lang kami. Please, Dylan, huwag mong gawin sa akin to. Mahal na mahal kasi kita. Dylan, ano ba? Hindi ka ba sasagot? Galit kong baling sa kanya. Para akong pinapatay sa bawat segundong nagtititigan lang kami at walang kahit na anong lumalabas sa kanyang salita. But then, gaya ng sabi nila, ay be careful what you wish for. Dahil nung nagsalita siya ay parang namatay na din ako. I want you out of my life, Mia. Sabi sa akin ni Dylan. Parang nanghina ako at nawawala ng balanse. Kaya maaga pa kong hinawakan ni Dylan sa braso pero tinabig ko yon. So, you want me out? You came back to my life para saktan lang ako sa huli? Sana hinayaan mo na lang ako na tingnan ka sa malayo. Because that is what I've been doing those years. Yung mahalin ka sa malayo. Wala naman na kasi akong balak guluhin ka. Pero ito ka. At nagpumilit na i-invade ulit ang buhay ko. And for what? For your freaking revenge? Galit na galit ako at sobrang nasasaktan. Akala ko kasi maayos na kami. Akala ko totoo na ulit ang lahat. Kaya pala ni kahit minsan, hindi ko narinig na mahal niya ako. Hinubad ko yung wedding ring na suot ko at malakas na ibinato ko yon kay Dylan. Well then, I hope you enjoyed the show, Dylan. Sana masaya ka na at nakontento sa pagsira sa buhay ko. Dahil nagtagumpay ka. Congratulations, my dear husband. Sabi ko at mabilis na tumakbo palabas.